God alone, the God Most High, Creator of heaven and earth, the giver and sustainer of life. Napakalaking pribilehyo, Panginoong Diyos, na kami po ay sumamba sa inyo. Hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, nagkaloob sa amin ng kaligtasan sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesucristo. Indeed, you are great and greatly to be praised, and we lift your name on high. Pangalan mo ang siya naming itinataas. Nawa, Panginoon, malukalhati ka sa aming pananambahan, sa mga awitin. Nawa, Panginoong Diyos, ngumiti ka sa bawat isa sa amin. Maranasan namin ang inyong yakap sa bawat isa. Napakabuti mo, Panginoong Diyos. Hindi ka nagbabago. Tapat ka noon, ngayon, at magpakailanman. Hayaan mo na patuloy po kaming dumulog sa inyong banal na trono. Na sa paglapit po namin sa inyo, Panginoong Diyos, inaamin po namin na kami ay makasalanan. Na kami ay walang kakailanan. Kaya punong-puno ng pasasalamat ang aming mga puso, sapagkat ikaw ang gumawa ng daan para kami ay maligtas, para kami ay makalapit sa iyong banal na presensya, para kami ay mapasama sa iyong pamilya at tawagin kang Abba, Father. Maraming salamat, Panginoon Diyos. Hayaan mo na patuloy po namin may pagkatiwala sa inyo. Ang aming pong pagsamba, dalangin namin, Panginoon, mangusap ka sa pamamagitan ng inyong mensahe. Gamitin mo po ang inyong lingkod para maihayag ang inyong mga salita, mga katotohanan na nais niyong malaman at matutunan ng bawat isa, para patuloy po kaming lumago at tumatak sa aming pananampalataya. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Maaari na po tayo maupo. Good morning po sa ating lahat. Daming nangyayari ngayon sa buong mundo. Dito lang sa Pilipinas, minsan hindi na natin alam kung alin ang ating paniniwalaan. Sa dami ng mga naglalabasang mga balita, naglalabasang mga pahayag ng iba't ibang personalidad, parang nakakalito. Kaya ang encouragement po sa bawat isa sa atin, magkaroon po tayo ng focus sa ating buhay bilang mananampalataya. Noong nakaraang linggo ay natutunan po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang pagmiministeryo sa lugar ng Galilea.
na meron pong otoridad na nasa kanya, sa kanyang pagtuturo, sa kanyang pagpapalayas ng masasamang espiritu at maging sa kanyang pagpapagaling sa may sakit. Meron siyang kakaibang otoridad sapagkat siya ay Diyos. Jesus was on a mission. At sa umagang ito, sa huling bahagi ng Mark chapter 1, sa verses 35 to 45, titignan po natin ang ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang pagmimisyon, na siya ay nakafocus. Kaya ang pamagat po ay focus-driven mission. Mark chapter 1 verses 35 to 45. Meron po tayong 4 points para sa mensaheng ito at para maintindihan po natin na ang ginawa ng Panginoong Yesus sa kanyang pagmimisyon ay nakatuon sa layunin ng Diyos. So, umpisa na po tayo. Sa verse 35, now in the morning, having risen a long while before daylight, umaga, bago pa man sumikat ang araw, siya ay bumangon, siya ay lumabas. He went out and departed to a solitary place. At ano ang kanyang ginawa? And there he prayed. Napaka-halaga po itong ginawa ng ating Panginoon. Tandaan po natin na sa mga unang mga verses na nabanggit po noong nakarang linggo, sa verse 32, at evening, so gabi na yun, when the sun had set, they brought to him all who were sick and those who were demon-possessed. Pinagaling niya ang nanay ng asawa ni Peter. Pinalayas niya yung masamang espiritu at kinagabihan, dinala na sa kanya ang mga may sakit, ang mga sinapian ng masasamang espiritu. At sa verse 33, and the whole city was gathered together at the door. Imagine nyo, sa dami ng mga tao na nasa pintuan ng bahay, kaninong pamamahay yun? Bahay po ng asawa ni Peter. Kasi nandun siya, pinagaling niya ang nanay ni Peter. At nandun yung mga tao. Lahat ng mga may sakit, siguro may bulag, may pipi, may bini, may sipon, may lagnat, may sakit ng ngipin, lahat dinala sa kanya. At sa verse 34, then he healed many who were sick with various diseases. Pinagaling niya ang mga may sakit and cast out many demons. Marami siyang pinagaling, maraming demonyo ang kanyang pinalayas. And he did not allow the demons to speak because they knew him. Isipin niyo, sa dami ng mga taong yun, anong oras kaya siya natapos? Malamang puyat siya. Di po ba? Malamang pagod siya. Malamang gusto pa niyang matulog. Pero sa verse 35, in the morning, madaling araw pa, very early sa ibang mga translations, very early in the morning, while it was still dark. Madilim pa. Bumangon na siya, pumunta sa isang lugar na walang katao-tao at siya ay nanalangin. There he prayed.
At dito natin makikita na ang Panginoong Yesus merong priority. Ito ba? Anong kanyang priority? Prayer. Manalangin. Dumulog sa Diyos Ama. Kaya binigyan niya ng priority ang panalangin. Alam ko na bawat isa sa atin ay busy. Tama? Kung hindi kayo busy, baka nagbibisi-bisihan lang kayo. Sino ang busy? Ay, mayroong tatlo. Salamat at hindi busy yung iba. Ibig sabihin, kung meron palang mga gawain sa church, pwede kayong mag-volunteer dahil hindi kayo busy. Tama ba yun? Amen. O, biglang may nagtaas. Aminin po natin, lahat po tayo ay may mga gawain. Di po ba? Kapag ikaw ay estudyante, anong priority mo? Mag-aral. Gawin mo ang mga kinakailangan upang sa ganun makumpleto ang mga requirements sa iyong pag-aaral. Pag ikaw ay isang nanay, ano ang priority mo? Magluto, maglaba, ano ba? Magsermon. 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 Priority na pala ngayon ang pagsasermon. Kapag ikaw ay isang tatay, ano naman ang iyong prioridad? Magkape. Magkape. Ibang klase pala ang Church ng Gloria. No? Iba yung mga priorities nila. Pero sa Panginoong Yesus, kahit na siya ay pagod, kahit na siya ay puyat, alam niya kung ano ang kanyang priority. Di ba? Alam niya. At yung priority niya yun ay ginawa niya. Hindi lang sa isip, kundi ginagawa. Si John Wesley, na isang pastor, isang theologian, isang ministro ng Panginoon. Siya yung founder ng denomination ng Methodists. Ang sabi niya, I have so much to do that I spend several hours in prayer. Sabi niya, napakarami kong gagawin. Kaya kailangan kong mas maraming oras na manalangin. Sa ating iba, ano? Kasi ang dami kong gagawin. Kailangan magpahinga akong mabuti. Di ba? Napuyat ako kagabi. Kailangan ko bang matulog? Tandaan po natin, we are in a spiritual battle. Kasi hindi po tao talaga ang kaaway natin. Kaya nga kailangan lalo tayong maging masigasig sa ating panalangin. Sa Ephesians chapter 6, kung saan itinuro yung armor of God, sa verse 18, sinabi niya na, manalangin kayo. Pray with all kinds of prayer. Lagi kayong manalangin. Kahit kompleto na raw yung inyong armor, yung inyong baluti, mga sandata, kailangan pa rin manalangin. Kasi ang sabi pa ni John Wesley, prayer is the breath of our spiritual life. Kung ito ay hininga ng ating spiritual na pamumuhay at hindi tayo nananalangin, ano ibig sabihin? Naghihingalo o kaya baka patay na ang ating spiritual na aspeto ng ating buhay.
niyo, narinig natin yung testimony ni Sir R. James. Ano kanya sabi? Medyo distracted siya, pero siya ay nanalangin. Sa kanilang pag-review, hanggang sa kanilang pag-e-exam, hanggang sa dumating yung resulta. At ang intercessory prayer group, nananalangin din. Salamat sa Panginoong Diyos sapagkat siya ang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Ang tanong, anong una yung ginagawa pagkagising niyo sa umaga? Manalangin. Yung iba, magkape. Napakahalaga po na sa unang mga gagawin natin sa umaga ay nakatuon sa ating Panginoong Diyos. Ang sabi kasi ng mga psychologists, yung first 5 minutes daw na gagawin natin pagkagising, yun po ang magdedetermine ng ating araw. So kung sa unang 5 minuto, ikaw ay nag-scroll sa iyong cellphone, ibig sabihin, sa buong araw, yun ang kaisipan mo. Doon nakatuon ang inyong pansin. Pero kung ikaw ay nanalangin, kumonekta sa ating Panginoon, nagbasa ng kanyang mga salita, then meron kang spiritual na kalakasan para harapin ang mga pagsubok sa araw na yun. Meron po akong ibabahagi, malamang ay nakita nyo na ito. Ito po ay isang aral tungkol sa priority. Yung mga buhangin, yan po yung mga gawain natin na hindi masyadong mahalaga. Halimbawa, yung social media, pag-i-scroll sa ating mga gadgets, mga cellphones. Kung yan ang mga inuuna natin, yung mga hindi masyadong mahalaga, yung mga bato, ito yung mga mahalagang bagay, ay wala nang mapaglalagyan. Di po ba? Napansin nyo, sa dami ng inyong ginagawa, mamaya maisip mo kayo, oo nga pala, ito pala ang dapat kong gawin. Dapat pala ito ang aking inuna. Pero, naubusan ka na ng oras. O kaya pagod ka na. Kaya, ang dapat natin gawin, unahin natin yung mga mahalagang bagay. Upang sa ganoon, maging ang mga maliliit na mga gawain ay magagampanan pa rin natin. Tama po ba? Yes. Nakaka-relate po ba kayo? Yes. Yes. Amen. Kaya nga, ang sabi ni Stephen Covey sa kanyang libro, sino na po nakabasa sa 7 Habits of Highly Effective People. Sabi niya sa pangatlong lesson put first things first. Kung ano raw, yung dapat na unahin, dapat yun talaga ang ating uunahin. Upang sa ganoon, hindi tayo maging aligag. Hindi tayo magmamadali. Kasi inuna na natin gawin ang mga mahalagang bagay. Si David sa Psalm 5
Sa verse 3, maging sa Psalm 63, sabi niya, "My voice you shall hear in the morning, O Lord. In the morning, I will direct it to you, and I will look up." So ginawa niya habit na sa madaling araw, siya rin ay lumalapit sa ating Panginoong Diyos. Siya ay tumitingala sa kalangitan at siya ay nagpupuri at sumasamba. Kanina sa ating pag-aaral sa Book of Psalms, sabi ni Sister Lolit sa katanungan na, kailan tayo sasamba? Kailan tayo mag-praise? At sabi niya ay, sa umaga. Kumusta ang ating prayer life? Nananalangin ba tayo sa madaling araw? Pagkagising? Ginagawa ba natin priority ang ating Panginoong Diyos? Ito po ang challenge sa bawat isa sa atin. Mag-set aside po tayo ng oras para sa ating pananalangin. Bigyan po natin ito ng kahalagahan. Let us prioritize prayer. Panalangin po natin ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Yung nangyayari sa ating bansa, sa ating gobyerno, maging sa mga pangyayari sa ibang lugar. Kasi nagkakaroon na po ng mga karahasan. At ayon nga po sa isang nakausap ko na meron siya mga classified information. Yung China, ang may mga takatutok na mga missiles dito sa iba't ibang bansa at kasama ang Pilipinas. So kailangan po na dumulog tayo sa ating Panginoong Diyos. At napakaganda na gawin natin yan sa umaga. So ang Panginoong Jesus, yan ang kanyang priority. At sa verse 36, "And Simon and those who were with him searched for him." Si Simon Peter, pagkagising nila, sabi niya, "Uy, nawala ang Panginoon. Saan kaya siya nagpunta?" At hinanap siya. And when they found him, they said to him, "Everyone is looking for you." Ibig sabihin, yung mga tao rin, gumising din sila ng maaga. At nandun na naman sila, hinahanap ang Panginoon. Kasi nga nakita nila yung mga himala, nakita nila yung mga ginawang pagpapagaling sa mga may sakit. At nasaksihan nila kung paano pinalayas ng Panginoon ang mga demonyo at masasamang espiritu. Kaya nandun na naman sila. Lahat hinahanap siya. At syempre, kapag ikaw ay nagiging sikat, di ba parang nagkakaroon ng pressure? Kapag ikaw ay hinahanap na ng mga tao, yung bang marami ng demands sa'yo. Para bang yung kontraktor, marami ng demands. Di ba? Pressure. Meron na pressure. At ang Panginoong Jesus, pinandil niyang mabuti ito. Kasi ang kanyang ginawa, nakafocus siya. Alam niya kung ano ang kanyang priority. Sa huling bahagi ng chapter 1, kahit na maraming naghahanap sa kanya at patuloy niyang ginagawa ang kanyang misyon, sabi ng verse 45, "However, he went out and began to proclaim it freely and to proclaim the matter
so that Jesus could no longer openly enter the city. Meron siya pinagaling na may ketong. At sinabihan niya itong leper na ito na, huwag mong ipagsasabihan, huwag mong imamarites. Pero, ang Panginoong Jesus, pinipigilan niya na maihayag yung kanyang mga ginawa. Pero itong may ketong na ito, hindi mapigilan. Dahil nga naranasan niya ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya, nung siya ay gumaling, pinagsabi niya. At nagkaroon na naman na maraming balita tungkol sa Panginoon. Kaya hindi na siya makapasok sa syudad. Jesus could no longer openly enter the city, but was outside in deserted places. Doon na siya sa mga lugar kung saan hindi matao. Pero yung mga tao, pumupunta pa rin sa kanya nang gagaling sa iba't ibang dako. And they came to him from every direction. So merong pressure of popularity. Ano ang pressure na nararanasan nyo sa inyong buhay? Kapag ikaw ay isang empleyado, ano ang pressure na nararanasan mo? Siguro marami kang gawain. Di po ba? Maraming mga kailangang harapin. Sabi nga nung isang kasama namin, sabi niya, pagkakising ko pa lang sa umaga, meron na akong 35 emails. Imagine, kagigising mo pa lang, pagtingin mo sa iyong gadget o kaya sa laptop, marami ka nang dapat na gagawin. Marami ka nang dapat na sasagutin. At ang Panginoong Jesus, dahil sa kanyang mga himala, maraming tao ang lumalapit sa kanya. Iba't iba ang kanilang mga layunin sa paglapit sa kanya. Yung iba, gusto lang nilang makasaksi ng mga nakakamanghang bagay. Yung iba naman, parang mga usisero lang ba? Para lang meron silang may marites sa iba. Kaya sikat ang Panginoon, pero itong pressure na ito ay hindi niya masyadong binigyan ng pansin. Kung mag-isip, ito ang aking priority. Kahit na may pressure, hindi ako magpapadala sa pressure niya. Tayo maraming pressure sa ating buhay. Di po ba? Marami. Sa mga tatay, siyempre, mayroong pressure sa iyo na maghanap buhay. Ibigay ang pangangailangan ng iyong pamilya. Paano kung kulang? Paano kung pag-uwi mo sa bahay, sasabihin ng misis mo na, kailangan natin ito, kailangan natin ito. Pero wala kang may bigay. Kung ikaw ay isang mag-aaral, meron din pressure, di ba? Kailangan mong mag-aaral, kailangan mong gawin ang mga requirements para makumpleto. Ito po ang isang aral ulit kapag dumadaan tayo sa pressure. Siguro narinig nyo na ito. Yung patatas, sino mga galing bugyas? Yung itlog at yung kape. Kasi kapag nilagay mo itong mga bagay na ito sa kumukulong tubig, nag-iiba sila. Di ba? Kapag dumadaan sila sa pressure, nag-iiba. Katulad ng patatas. Ang patatas, matigas. Pero kapag nilagay mo sa kumukulong tubig,
Pagkaraan ng ilang sandali, ano mangyayari? Ito ay lalambot. Minsan ganun tayo. Matapang tayo, matigas. Pero kapag nandyan na ang mga problema, naku, para na tayong naglalambot. O kaya, yung iba naman ay parang itlog. Yung itlog, malambot sa loob. Di ba ba? Yung dilaw at saka yung puti, malambot. Pero kapag nilagay mo sa kumukulong tubig, pagkaraan ng ilang sandali, ano mangyayari? Ito ay titigas. Di ba? Minsan ganun din tayo. Parang malambot tayo. Pero kapag nandyan na ang mga problema, nandyan na yung mga pagsubok sa ating buhay, tumigas na ang ating puso. Nag-iba na ang ating pananaw, nag-iba na ang ating ugali. Pero yung kape, kakaiba. Kasi kapag kape ang nilagay mo sa kumukulong tubig, anong mangyayari? Nagkukulay ang tubig. Binabago niya yung tubig. Lumalabas ang kanyang aroma. Di po ba? Kung mag-isa pa parang siya ay lalong nagiging kagamit-gamit. Para siyang, ibang siya ang bumago sa kumukulong tubig upang siya ay maging masarap na inumin. Sana ganun din tayo. Kapag dumadaan tayo sa pressure, huwag tayo maging katulad ng patatas. Matigas sa umpisa, pero kapag dumaan na sa mga pagsubok, lumalambot. O kaya, katulad ng itlog, malambot sa loob, pero nung dumaan na sa mga problema, tumigas na sa loob. Tumigas na ang puso. Bilang mananampalataya, dapat maging katulad tayo ng kape. Na kahit may mga pagsubok, kahit may mga problema, alam natin na ito ay ating malalagpasan, mapagtatagumpayan, sapagkat kasama natin ang Panginoong Diyos. Amen. Ano ba ang pressure na nararanasan mo ngayon sa iyong buhay? Ang Panginoong Jesus, ganito ang kanyang ginawa. Sa verse 38, He said to them, "Let us go into the next towns that I may preach there also." Ibig sabihin, hindi siya nagpadala sa pressure. Di ba ba? Sabi niya, pumunta tayo sa mga karatig bayan upang sa ganun ay patuloy kong may pangaral ang Ebanghelyo. Kasi yun ang kanyang focus. Alam niya kung ano ang dapat niyang gagawin. At dinagdag pa niya na, "For this purpose, I have come forth." And he was preaching in their synagogues throughout all Galilee and casting out demons. So itunuloy niya ang kanyang misyon. Itunuloy niya ang kanyang ministry. Kasi kahit na may pressure, kahit na hinahanap siya ng mga tao, alam niya ang kanyang purpose. He knows his very purpose kung bakit siya bumaba mula sa langit. Tayo kaya, alam ba natin ang ating purpose? Alam ba natin kung bakit tayo narito sa ibabaw ng mundo? Sa libro ni Rick Warren, yung purpose-driven life, meron katanungan dun na mahirap sagutin. Ang katanungan dun bakit ba ako narito sa mundong ito? At maraming mga eksperto ang kanilang pinagtanungan, pero hindi nila mabigyan ng
Ano ang sabi ni Rick Warren sa kanyang libro? Dapat lumapit tayo sa lumalang sa atin. Ito ba? Yung gumawa sa iyo, siya ang nakakaalam kung ano ang layunin, kung bakit kanya ginawa. At ang Panginoong Yesus, alam niya ang kanyang layunin. Yun ang kanyang ginagawa. Hindi siya nagpapadistract kahit na maraming mga tao ang naghahanap sa kanya. Minsan may mga umukit siya sa kanya, minsan may mga kumukontra sa kanya, pero alam niya kung ano ang kanyang layunin. Alam niya ang kanyang purpose. Bilang mga Kristiyano, ang sinasabi sa atin ng Biblia ay, be the salt. Tayo raw ay maging asin. Ibig sabihin, tayo sana ang nagbibigay ng lasa sa mga ibang sitwasyon ng ating buhay. May mga tao na nalulungkot. I-encourage natin sila. Kaya nga may mga ministries katulad ng Kabsat na nagmi-minister sa mga may sakit. At kung gusto nyo maging bahagi ng ministry na ito, welcome na welcome kayo. Kasi meron naman pong training, meron naman po kayong makakasama. Pag pumupunta kayo sa mga hospital o sa mga bahay ng mga may karamdaman, meron po kayong kasama. At kapag ginagawa mo yun, parang nagbibigay ka ng kalakasan ng loob. Nagbibigay ka ng liwanag sa buhay ng mga tao ito na nawawalan na ng pag-asa, nawawalan na ng gana. Open rin po ang J Ministry. Kung gusto niyo pong sumama, welcome na welcome po kayo. At meron pong mga iba't ibang mga proyekto na pwede kayong maging kabahagi upang sa ganun makita nyo na ang purpose nyo dito sa mundo ay hindi lang para sa sarili nyo, kundi para sa ating Panginoon. Be the salt, be the light. Ang sabi po sa Westminster Catechism, ito po yung ginawa ng mga theologians at mga scholars noong kalagitnaan ng 1600s. Nung sinagot nila ang katanungan na, what is the chief end of man? Ano daw ang pangunahing layunin ng tao? At ang kasagutan doon the chief end of man is to glorify God and enjoy Him forever. Ganun daw po ang layunin ng ating buhay para luwalhati ng Diyos. At iniisip ko, tinitingnan ko yung ating mission and vision as a church. Naalala niyo pa ba? Glorifying God through transformed lives and discipleship. Ibig sabihin, naka-align po tayo doon. At yan nga po ang sinasabi ng 1 Corinthians chapter 10, sa verse 31, na anuman daw ang ating gagawin, whether you eat, whether you drink, do it all for the glory of God. So ang Panginoong Yesus, alam niya ang kanyang priority. Kahit na may pressure, alam niya ang kanyang purpose. At sa verse 40, merong isang may sakit.
ng ketong na lumapit sa kanya. Now a leper came to him, imploring him, kneeling down to him and saying to him, "If you are willing," lumapit sa kanya itong may sakit na ito ng ketong, nagmamakaawa, lumuhod pa sa kanyang harapan. Sabi niya, kung mamarapatin mo, mapapalinis mo ako. If you are willing, you can make me clean. Kakaiba po ang sakit ng ketong during biblical times. At mababasa po natin yan sa Old Testament, sa Leviticus chapter 13 at maging sa chapter 14. Maraming panuntunan kapag ikaw ay nagkasakit sa balat. Pupunta ka sa pari, tapos i-examinin ka. Tapos, ihiwalay ka ng 7 araw. Pagkatapos ng 7 araw, titignan ka ulit. Kung nagpapatuloy yung sakit mo sa balat, sasabihin niya na, unclean ka, hindi ka malinis. At ikaw ngayon ay ilalagay sa labas ng syudad. Ibig sabihin, mahihiwalay ka sa mga mahal mo sa buhay. Kaya hindi madali ang magkaroon ng sakit ng balat nung panahon na yun. Kasi basta meron kang diferensya sa iyong balat, tinatawag ka ng leper. At hanggang hindi sinasabi ng pari na ikaw ay malinis na at pwedeng bumalik na sa lipunan, makihalubilo sa mga tao, hindi ka pwedeng lumapit sa kanila. Kaya ngayon, pagkakaroon ng sakit na ketong, parang kasalanan din. Yun ang kaisipan ng mga tao. Halimbawa, si Miriam, nung siya ay humangon sa otoridad ni Moses, anong ginawa ng Panginoon sa kanya? Nagkaroon siya ng ketong. Nagkaroon siya ng leprosy. Kaya nga natakot si Miriam at saka si Aaron. Maging si Gehazi. Kilala niyo ba si Gehazi? Hindi siya kontraktor. No. Si Elisha, na isang propeta, pinagaling niya si Naaman sa sakit na ketong. At nung sinasabi ni Naaman kay Elisha na, ano pwede kong bigay sa iyo? Sabi ni Elisha, hindi. Basta humayo ka, wala kang dapat na ibigay. So, umalis na si Naaman at bilang isang sundalo, siya isang commander ng Syrian army. Nagtataka siya, bakit ganun? Ngayon, etong tauhan ni Elisha na si Gehazi, corrupt. So, hindi lang ngayon ang korupsyon. Noon pa, meron ng korupsyon. Sabi ni Gehazi, habulin ko si Naaman at hingi ako sa kanya. Yun nga, humingi siya. Humingi siya ng pila, humingi siya ng kasuotan, at doble pang binigay sa kanya. Kaya lang, pagbalik niya at nagkaharap sila ng propetang Elisha, na alam niya ang kanyang ginawa. Nung kinonfront siya ay nagkaroon siya ng ketong hanggang siya ay namatay. Pati si Uzziah, yung hari, na nung siya ay sumikat at nagkaroon ng kapangyarihan, nagkaroon ba siya ng pride sa kanyang puso. Pumasok siya sa templo at yung insenso na dapat ay para sa pari lang,
kinuha niya at yun ay kanyang nilagyan ng apoy na hindi niya dapat ginagawa. Kasi yun ay para sa pari lamang. Kaya nung lumapit sa kanya, yung mga pare, 80 priests ang lumapit sa kanya, pinalabas siya sa templo, nagkaroon siya ng ketong. Kaya yung mga tao nung inisip nila na kapag ang tao ay nagkakaroon ng ketong, siya ay makasalanan. Kaya nga, kapag ikaw ay may ketong, pinalalayo ka sa mga tao, hinihiwalay ka. Ang iyong kasukutan ay punit-punit. Pero ngayon, kahit na walang ketong, punit-punit yung mga kasuotan, Tapos, magulo yung mga buhok kasi hindi ka pwedeng magsuklay. Tinatakpan mo ang iyong bigote. At kapag ikaw ay malapit sa lipunan, sa mga tao, sinasabi mo na, marumi ako. Unclean. Kaya yung mga tao ay lumalayo. You could just imagine yung hirap ng buhay ng may ketong. Malayo ka sa iyong mahal sa buhay. Hindi mo sila pwedeng hawakan. Kasi lahat ng hahawakan mo ay magiging ceremonially unclean. Yung mga upuan mo ay magiging marumi. Kaya yung mga tao na hawak sa iyo magiging unclean din sila at kailangan dadaan sila sa ceremonial washing. Pero, nung itong may ketong na ito ay lumapit sa Panginoong Yesus at nagmamakawa, Jesus was moved with compassion. Inuulat niya ang kanyang kamay. He stretched out his hand and touched him and said to him, I am willing. Be cleansed. At sa verse 42, as soon as he had spoken, immediately the leprosy left him and he was cleansed. Gumaling siya sa kanyang sakit na ketong. Nawala ang kanyang karamdaman at siya ay naging malinis. Kapag ang Panginoong Yesus ay nag-ministry o ginawa ang pagsisibi sa mga tao, hindi lang basta-basta niya ginagawa. He is providing compassionate care. At itong compassion niya ito ay napakagandang salita. Kasi ang ginagamit ng ibang mga translators, kapag sinasabi compassion, ito ay awa, ito ay pag-ibig o mercy, pity, yan ang mga ginagamit ng mga synonyms para sa salitang compassion. Sa Greek word, ito yung splagchnizomai. Ibig sabihin, naantig ang iyong puso at meron kang gagawin. Halimbawa, meron kang nakita na isang tao na nakahiga sa tabi ng daan. Nakita mo na marumi siya. Payat na payat. Wala man lang pera na nakalagay sa kanyang lata. At nung makita mo, talaga naman naantig ang iyong puso. At lumapit ka, hinawakan mo siya at tinulungan. And that is compassion. Sa Hebrew word, ito yung salitang rakham. At ang ibig sabihin ng rakham, ito yung sinapupunan o womb. Kaya kapag sinasabing rakham, ito yung
pag-aaruga ng isang nanay sa kanyang anak. Di ba nanay? Sinong mga nanay? Hindi nyo matiis ang inyong anak. Di po ba? Na kapag may kailangan, ibig sabihin talagang gagawa ka ng paraan upang sa ganun matugunan ang pangangailangan ng inyong anak. At yan yung compassion. And God is a God of compassion. Sa Exodus 34, sa verse 6, noong hiniling ni Moses na magpakita sa kanyang Panginoon, ang sabi ng Diyos sa kanya hindi mo ako makikita kasi wala pang nakakakita sa akin na nabuhay. Kaya ang makikita mo ay ang aking likod. So nung dumaan siya sa verse 6 ng Exodus 34, and he passed in front of Moses, proclaiming, the Lord, the compassionate and gracious God. Yun ang pagpapakilala ng Diyos sa kanya. Compassionate and gracious God. Slow to anger, abounding in love and faithfulness. Maging sa book of Psalms, sinasabi na God is compassionate. At sa book of Nehemiah, sinasabi doon yung compassion ng Diyos. Yung kanyang kaawaan, yung kanyang puso, na alam niya kung ano ang pinagdadaanan ng mga tao. Alam niya kung ano ang nararamdaman ng kanyang mga anak. Kaya nga ang isang pangalan ng Diyos is El Rahum, the compassionate God. Kaya nung lumapit yung may ketong kay Yesu Kristo, Jesus was moved with compassion. Hindi lang basta-basta naawa siya, hindi talagang naantig ang kanyang damdamin at hinawakan siya. Alalahanin po natin, kapag may ketong isang tao, hindi basta-basta hinahawakan. Pero ang Panginoong Yesus, ginawa niya at pinagaling ang may ketong. Because He is the compassionate God, the El Rahum. At sa mga susunod na mga verses, and he strictly warned him and sent him away at once. Nung pinagaling niya, sabi niya, sige na, pumahayo ka na. And said to him, see that you say nothing to anyone, but go your way, show yourself to the priest, and offer for your cleansing those things which Moses commanded as a testimony to them. Nabanggit ko kanina yung sa Leviticus 14, kung saan eto na naman yung matinding mga gagawin ng isang nagkasakit ng ketong na gumaling. Kailangan meron ka na namang pagdadaanan ng proseso. Meron kang offering. Meron dalawang ibon na buhay. Yung isa ay bibisikan ng dugo. Kasi papatayin yung isa. Pero yung isa ay paliliparin. Kailangan mo rin ng ulang sinulit. Yung sedang kahoy. So, ang daming pagdadaanan. At ang maganda nito, nung ang Panginoong Yesus ay pinako sa krus, sinasabi sa atin sa book of Hebrews na siya ay pinako sa labas ng syudad. Ibig sabihin, nakikiisa siya sa mga pinagdadaanan ng mga may sakit. Yung mga unclean, katulad ng mga makasalanan. So ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, alam ng Diyos kung ano yun yan.
Naiintindihan niya ang iyong nararamdaman. Alam niya yung mga bagay na gumugulo sa iyong isipan. Alam niya yung mga nararamdaman mo na kabigatan. Because He is the compassionate God. At nung malinis na yung may keto, may sabi niya, gawin mo pa rin yung mga kautusan ayon kay Moses upang sa ganun may pakita na ikaw nga ay totoong malinis na. Merong paglilinis, pagbabalik, paghuhugas, pagkaalay at pagsisakripisyo na gagawin ng isang tao na galing sa sakit na keto. Pero ang Panginoon Jesus, nandun ang kanyang puso para pagalingin, para pabalikin sa lipunan ang mga nahiwalay. Ganoon din po tayo. Naman yung mga bagay na ating iniisip upang sa ganun ayaw na natin lumapit sa tao. May mga taong nadidepress. Ayaw na nilang makisalamuha sa tao. Pero ang Panginoon, naiintindihan niya ang kanilang mga pinagdadaanan. Naiintindihan niya ang mga pangangailangan ng kanyang mga anak. At sa kanyang pagmimisyon, siya ay focus-driven. Alam niya kung ano ang kanyang priority. At ang kanyang priority ay panalangin. Kahit na may pressure ng kasikatan o pressure ng popularity, alam niya ang kanyang purpose of ministry. At sa kanyang pagpunta sa iba't ibang lugar, He provided care. Pero hindi lang pag-aaruga, kundi compassionate care. Napakalaga po ang focus. At bilang pagtatapos, meron po akong ibabahagi. Anong hayop ang may mata dito? Ano? Eagle. Tama. Eagle. Alam niyo ba ng eagle ay yung hayop na talaga naman kapag siya ay nag-focus ay napakatindi. Yung bang halos 5 kilometro ay nakikita niya at nakalain siya sa kanyang target. Parang kapag may nakita siyang rabbit sa layo ng mahigit 4 na kilometro, halos 5 kilometro, sa pagkilos ng kanyang target, talagang nakafocus siya doon. Kahit sa mga isda na nasa tubig, kapag siya ay nag-focus para sa ganun, dagitin niya yung isdang yun, ay kaya niyang gawin. Kasi siya yung hayop na pinakamatindi ang focus. Sana ganun din po tayo. Magkaroon po tayo ng focus. Maraming distraction. Di po ba? Napakarami. At ayon na sa nabasa ko, noon daw, ang kasabihan it's the survival of the fittest. Yun noon. At sinasabi, yung mga nagtatakumpay, yung mga nakakamit ang kanilang mga hangarin at mga pangarap sa buhay, sila yung mga malalakas, yung mga masisipag, yung mga marurunong. Pero ngayon, iba na. It's now the survival of the most focused. Kasi maraming distraction, di po ba? Marami, napakarami. Nauso na sa atin yung tinatawag na multitasking. Di ba?
Ikaw naglalaba, ikaw nagluluto, mamaya ikaw namamlansya. Tapos, nanonood ka pa ng video sa iyong cellphone, minsan ginagawa natin yun. At may mga nangyayari na dahil distracted na tayo sa dami ng ating mga ginagawa, ang nangyayari, hindi tayo makapag-focus. Wala nang quality yung ating mga ginagawa. At nangyayari sa akin yun. Maraming mga distraction sa ating buhay. Kaya kailangan natin mag-focus. Ang encouragement sa atin sa Hebrews 12, sa verse 2, sa unang bahagi, we fix our eyes on Jesus because He is the author and perfecter of our faith. Ang Panginoong Yesus, siya ang nagbigay halimbawa na sa kanyang pagmimisyon, siya ay nakafocus. He has a focus-driven mission. Binigyan niya ng prioridad ng panalangin, yung kanyang pinagdadaan ng mga pressure, kahit na siya ay sumisikap, hindi niya masyadong pinansin, kundi alam niya ang kanyang layunin. At sa kanyang pagmiministry, pinagkakaloob niya ang pag-aaruga na merong pagmamahal, merong kaawaan, at merong kagandahang loob. Nawagan din po tayo. Tayo po manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po muli sa inyong mga salita. Salamat sa patuloy mong pagkakaloob sa amin ng kaunawaan upang sa ganon maintindihan po namin kung ano ang layunin mo, kung bakit kami itinalaga dito sa mundong ito at maging sa iglesia nito. Tulungan mo kami para magkaroon po kami ng focus. Focus sa inyo, sa inyong mga salita. At bibigyan namin ng kahalagahan ang aming connection sa inyo. Aming priority na manalangin, basahin ang inyong mga salita, i-apply sa aming buhay. Tulungan niyo kami, Panginoong Diyos, upang malaman namin kung ano yung mga priority namin sa buhay na ito. At yan ang aming uunahin. Pagkaluban niyo rin po kami ng karunungan upang yung mga pressure na aming pinagdadaanan ay kaya po namin malagpasan. Na kami po ay mangingibabaw sa mga pagsubok at mga problema na aming pong kinakaharap. At bilang inyong mga anak, pagkalooban niyo rin kami ng puso upang sa ganoon sa aming pakikisalumuha sa mga tao ay makita po nila ang malalim na pagmamahal, malalim na pagsisilbi, malalim na pangunawa na katulad ng inyong anak na si Jesucristo. Maraming salamat, Panginoong Diyos. Lahat ng ito pinagkakatiwala po namin sa inyo sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen.